Ay, hello po mga boss, kumusta po kayo lahat? Shout out po sa ating mga viewers at subscriber. Ang gagawin po namin ngayon ni Boss Mike ay magpataba na naman kami itong aming siling Taiwan na ang variety nito, ito nga yung Red Hot F1. Ang edad niya ng aming sili 75 days after transplanting. So ito mga boss, panoorin natin ito si Boss Mike at magtitimpla siya ng ng pataba dito. So ngayon mga boss, magpataba kami ng aming sili, itong siling Taiwan namin. Doon sa mga boss natin na ginagawang planting guide, ito aming mga ginagawa sili. Mga boss, ito na yung pataba namin na step number 6. So ang ratio mga boss ng pataba, ito yon. Ito mga boss yung pataba na binabad ito. Ito yung tira namin sa step number 5. Ang pataba na binabad ko dito, 8 kilong complete triple 14 at 2 kilong urea. So bali 10 kilo. Pinagsama ko at binabad sa 16 liters sa tubig. So pare, pakita ka na pare. Step number 6 mga boss ha. So kukuha mga dyan mga boss, Boss Mike ng isang lata sardinas. Ayun o, yan. At ititimpla. Yan. Yan mga boss, wala pang pataba yung tubig na yan. 60 liters din yan. So ayan na, wala pang pataba yan. Ngayon pa lang nilagyan. So 60 liters din laman yan. At yan mga boss ang idilig namin sa sa sili. At haluan ng kalating lata sardinas na putas. Sige pare. Putas yan mga boss ha, 0060. Inalo namin dyan sa ididilig namin sa sili. Ito na mga boss yung step number 6 ha. Alabang apat na yan. Ito mga boss yung sili namin Taiwan na Red Hot F1. So ngayon mga boss, ito yung ito yung ididilig namin sa sili ito. Kasi itong binabad namin ito, hindi siya pwedeng irekta dilig sa sili kasi matapang itong babad ito. So magkakamatay mga boss. So kumuha lang dyan si Boss Mike ng isang latang sardinas at tinimpla uli dito sa 16 liters sa tubig. At hinaluan ng kalating latang sardinas na 0016 putas. At ito yung ididilig sa sili, isang latang sardinas kada puno. So sige pare, magdidilig tayo pare. So ito na mga boss, nagdidilig na si Boss Mike ng pataba. Para doon sa mga boss natin na mga baguhan na ang sabi nga nila ay ito daw yung sinusundan nila na step by step ng pag-abon ng sili. Itong mga video namin. So maraming salamat sa inyo mga boss. Pero ganun pa man din mga bossing, hindi ko sinasabi na ito talaga ang gayahin nyo ang ginagawa namin at presyo ng pataba. Kasi hindi ko lang alam kung kakabit ito dyan sa inyong mga lugar, dyan sa inyong mga lupa na pinagtaniman nyo ng sili. Dito naman ang pag-share namin ng mga video, binibigyan lang po namin kayo ng mga idea para yung mga baguhan na wala pang kaalam-alam talaga ay magkaroon ng idea kung paano ba yung pag-abono dito sa mga sili, lalo doon sa mga sili Taiwan farmers. At yun nga mga boss, kaya kami gumawa ng video ganito, ng step by step na pag-abono sa sili Taiwan. Kasi nga yung mga video namin dyan ay puro puro video ng siling panigang. Halos wala pa kami dyan step by step na pag-alaga siling Taiwan. So kaya kami gumawa ng step by step na pag-alaga itong siling Taiwan naman, para naman doon sa mga siling Taiwan farmers. Kasi nga ang akala kasi ng iba, lalo sa mga baguhan siguro na hindi pa nakaunawa masyado, ang akala po nila yung alaga sa siling panigang, siling Taiwan at doon sa bell pepper, ang akala nila ay magkaiba. Para sa mga baguhan mga boss, wala akong pinagkaiba pag-alaga niyan sa pataba. Kasi pare-pareho naman sila mga sili. Bagaman siyempre yung panigang mas malaki ang bunga. Itong Taiwan naman mas maliliit. Yan naman bell pepper lalo mas malaki ang bunga.
sili pa rin po yan, kahit anong klase variety ng sili, sili pa rin po yan. Ang pag-alaga niyan ay ganun pa rin. Ang siguro, ang masasabi ko dito sa mga viewers natin, lalo sa mga baguhan, na hindi ko lang sa inyo masabi talaga na gayahin nyo itong ginagawa namin na resyo ng pataba. Kasi hindi ko mga boss alam dyan yung mga lupa ninyo sa inyong mga lugar at lupa na pagtaniman ninyo ng mga sili. Hindi ko lang alam mga boss kung itong resyo ng pataba namin dito ay kung kakabi dyan sa inyong mga lugar. So yun mga boss ang hindi ko maipangako sa inyo na talagang sabihin na gayahin talaga ito. Kung di dito, ang ginagawa namin na pagsishare ng mga video, binibigyan lang namin kayo ng mga idea mga boss, lalo yung mga baguhan na wala pa talagang karanasan sa pagtatanim ng sili at pag-alaga. Idea mga boss ang sinishare namin dito. Para yung wala pang karanasan, kahit paano makakuha sila ng idea. Doon naman sa mga baguhan para sa aking channel na may tanim na sili Taiwan na hindi pa alam yung step by step na pag-alaga. Kung bago ka pa lang mga boss sa aking channel at hindi mo pa alam yung mula step number 1 to, hindi mo pa napanood, punta nyo lang mga boss sa playlist at nandoon yung buong video ng step by step mula step number 1 hanggang itong step number 6. Punta nyo mga boss at makita nyo doon naka-folder naman. Kung gusto talaga nyo sundan itong ginagawa namin. Pero mga boss hindi ko sinasabi na ito talaga ang gayahin nyo. Kasi ito naman, sariling ano naman namin, ito lang diskarte. Na alam ko na ito yung angkop dito sa lugar namin. Kasi ang tanim dito ay gumaganda sa ganyang pag-alaga namin at resyo na pataba. So sana maliwanag sa mga bossing natin ng mga viewers at mga subscriber, lalo sa mga baguhan na wala pang masyadong idea sa pag-alaga sili. So ito nga pala mga boss ang variety ng Red Hot Ipuan. So gawa ito siya ng SW Seeds. Ang edad dito sa hindi nakasubaybay ng step by step ito, 75 days after transplanting na ito mga boss. Dahil na-transplant ito noong June 28. So ngayon naman ay September 12. So 75 days ito mga boss. Pero baka magtaka kayo, magtanong kayo, hindi pa kami dito mga boss nakaka-harvest. Sa normal na edad ng siling Taiwan, dapat 75 days after transplanting ay nag-harvest na. Pero ito sa akin mga boss, hindi pa ito na-harvestan. Bagaman meron rin siyang paisa-isang pirasong hinog sa puno. Ang dahilan kaya ito siya atraso, dahil nung naitanim namin ito mga boss, after 2 weeks tinamaan ito mga boss ng herbicide. Kasi yung location ko na ito ay tabing palayan lang. So hindi naman maiwasan na nag-spray na ito for yung katabi natin bukid. Kaya naapektuhan talaga ito mga boss. Ang nangyari dito, nangulot ang mga dahon at nanigas. So mabuti na lang at napagtyagaan ko, naparecover ko siya. At ito na siya ngayon mga boss, ayan na. So gumanda na siya, bumalik siya sa normal. Ang ginawa ko dito mga boss, nung tamaan ito siya ng 2,4-D ester, nung maapektuhan siya na galing sa bukid na nag-spray, ang ginawa ko dito, pinatabaan ko lang siya ng kalahating lata ng sardinas na purong urea. Tinunaw ko sa 16 liters na tubig at dinilig isang lata ng sardinas kada puno. So yan lang mga boss ang ginawa ko dyan. After 1 week, nakita ko medyo tumubo yung talbos niya, medyo malambot na. Inulit ko pa ng isa pa. So bali 2 beses ko ito siya napatabaan ng purong urea na ganun din ang timpla. Kalahating lata ng sardinas na purong urea, nilusaw sa 60 liters na tubig. At yun ang dinilig ng isang lata ng sardinas kada puno ng sili. So yan mga boss sa mga boss natin na may mga silihan dyan sa tabing palayan, baka may mga dumating na pagkakataon at ma-encounter nyo ganitong pangyayari. So dito mga boss, makakuha kayo ng idea kung ano dapat gawin. Hindi po bunot ang solusyon, basta siya kumulot dahil sa 2,4-D herbicide at hindi lang tinamaan talaga yung puno, kumbaga parang nakaamoy lang o nahanginan lang siya. Hindi mabos bunot ang solusyon, pataba lang yan. Basta wag lang talaga siya tamaan ng mismo puno. Kasi kung tamaan yan baka pahirapan na mabosing yan. Baka hindi na kayanin ng pataba. Pero sabi ka nila, kung nakaamoy lang siya ng herbicide na 2,4-D ester at lumukot yung dahon, kumulot ng plastic, ay malaki mabos ang chance.
At possible na bumalik siya sa dati talaga. Tulad itong nangyari sa amin, ay bumalik siya sa normal. Kaso nga lang, matagal at ito nga, kaya siya 75 days na hindi pa na-harvestan dahil naatraso yung pagbunga niya. Kasi yung pagbulas niya na udlot, hindi siya tuloy-tuloy. Kaya nagpanibagong bulas pa. Kaya ito ngayon, mga hilaw pang bunga. Pero ano ito mga boss? Tansya ko nito mga boss, baka abutin pa ito ng bago magkatapusan ng September. Bago ito maharbisan talaga. Kasi ano pa yung medyo mura pa talaga bunga. Bagaman mayroon na siya pa isa-isang bunga na nahinog sa ilalim. Pa isa-isang piraso pa lang naman. Kaya lang yung karamihan talaga murang-mura pa naman talaga. So, siguro mga boss ang tips na maibigay ko sa atin mga viewers at subscriber mga boss. Sana kahit paano sa video ito may mga idea kayo na pulot. Kahit paano pag nangyari sa inyo mata nyo na encounter yung ganyan, hindi na kayo mahirapan kung anong gagawin. Pataba lang mga boss ng solusyon. Basta wag lang siya talaga mapuruan na tamaan mismo yung tanim ng 2,4-D pag-spray. So hanggang dito muna ako mga boss, babay muna. Abangan ang next. Bye bye.